At sa mga misis, kaya ko kayo pinimitahan para makapagpasalamat din sa inyo. Pasensya muna kayo sa asawa ninyo sa akin muna sila. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo, hindi ko kami inaabot ng madaling araw. May nabuking. Burilas. Hindi, si Jerry, wala ng Emma yan. Bantay sarado siya. Anyway, gusto ko talaga magpasalamat sa mga misis nyo, sa mga mister ninyo, na yung oras na dapat kayo magkakasama, most of the time, for the past so many months, nasa akin sila. At binibigyan kami ng katiwasayan, kapanatagan, na sila, sinisigurado yung aming kaligtasan sa bawat lugar na aming pinupuntahan. Ayan, dahil yan sa Antigong Maynila. Thank you very much. Konti na lang. Konti na lang. Nakikita ko ulit kayo sa flag ceremony. Every Monday ulit. Ngawa ang Diyos, sa tulong ng Diyos, at sa tulong ng mga tagalungsod ng Maynila. Nalulungkot tayo sa mga nangyayari ngayon. Nakikita. Lalo na kayo, mga lesbo kayo. Buong buhay ninyo, pinangarap ninyo na maging mapayapa ang ating komunidad. Sukdo lang, ibuwis ninyo ang buhay ninyo. Para lang yung mga tulongges, hindi maghari-harian sa kalsada ng Maynila. You've done so much service to the people of Maynila. Now you're retired. Parang lahat na pinaghirapan ninyo nung panahon na kayo'y pulis, nauwi sa imbornal lahat. And you don't like that. I know in your heart, in your mind, you don't like it. Because you have kids. Pero may mga pamilya. Most of you continue to live in Manila. Because this is where you were born, some of you, or this is all your life, you've done service to our fellow Manilas. Nakakalupot lang. Yung kaayusan na ayos natin, yung kapanatagan na ibigay natin sa mga taga-lungsod ng Maynila. Lahat parang nawalan isang itlaw. Now, may awa ang Diyos sa tulong ng mga taga-lungsod ng Maynila at sa tulong nyo rin, ipabalik natin ang kapanatagan sa lugar. Ibabalik natin ang kaayusan sa lungsod ng Maynila. Ibabalik natin ang kalinisan sa lungsod ng Maynila. May awan Diyos, may awan. Sino man ang dahilan kung bakit may gobyerno? Kapanatagan sa pamumuhay. Pagkakataon o opportunity na makapaghanap buhay ang mga taga-lungsod. At malinis ng pamayan. Yan naman yung mababaw na hinihingi sa atin ng taong bayan. Napakaliit ang hinihingi sa atin ng taong bayan. Hindi pa ba natin kayang ibigay? Kayang-kaya namang gawin yun. Hindi naman siya rocket science. It's a simple task. All you have to do is to dedicate time, effort, day and night, 24 oras, na sa lungsod ng Maynila, hindi pwede yung mga tulongges, tapos na yung panahon ni Eddie at Patty, nagawa na natin lahat yun. Kaya nga, hindi naman natin binubuhat ang ating bangko. Lahat ng ginawa sa Maynila noong araw, it became national policy. Diba? Lahat ng ginawa sa Maynila, naging memorandum ng DILG. Lahat ng paglilinis, pagsasaayos, lahat yan nanggaling sa Maynila. Tinularan na tayo. Bagay lang naman na dapat tayo tularan dahil kapitolyo tayo ng bansa. Dapat ang tinutularan dito, pagunlad, kaayusan, kapanatagan. Ngayon, baliktad na. Number 1 na tayo. Number 1 na tayo sa crime rate. Sad to say, no? Tapos yung mga bata, nakita nyo? Alam mo, nung dekada 80, nakita ko rin yun. Bata rin ako eh. Nakita ko yun nung araw, yung showdown. Yung showdown sa kalsada. May nagagos ng pillbox, sasagot, o luto. Sabihin mo, talagit na ng highway, nagbabatuhan.
mga bata. Parang walang gobyerno sa Maynila. Nakita niyo yung arte, nagbalikan na naman yung mga jumper doon. Kung ano yan eh, na unti-unti na naubos lahat yun. Takot nga kriminal sa atin eh. Bakit? Because we have a policy at the time, okay, ang mensahe natin sa mga kriminal, di ba? Hindi namin kayo mapipigilan gumawa ng masama laban sa kapwa niyo. Minsan mapipigilan natin, pero most of the time hindi. Pero we guarantee the people of Manila, kapag ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay nila puyat. Dahil saan man sulok sila ng bansa, hahanapin natin, papapanagutin natin, iaharap natin sa taong bayan itong mga tulongges na. Kung maalala niyo, di ba? A day or two, solved kagad yung ginawang krimen. Yung iba nga na nagpupusa ng sumusuko sa atin. There was one time, there is an incident in Toledo. It's a domestic problem, but it's a heinous crime. Anong ginawa ng suspect? Diba, kinuha natin, alauna ng madaling araw doon sa Cavite. O dahil sumuko sa atin. Dahil alam niya, either way, sumuko siya hindi, it's a matter of time, mahuhuli siya. Dahil ginawa niya yung krimen sa Maynila. Eh yun naman talaga ang hinahangad sa atin ng tao sa lungsod ng Maynila. Yung may pananagutan. Kapag may gumawa ng masama, mananagot ka sa lungsod ng Maynila at mamamayan. Eh naluloko tayo, nangawala lahat yun. Parang libre zona ang Maynila ngayon eh. Strike anywhere itong mga Colombians na ito. So, if I needed you before, I needed you more in the coming days. Eh, kayo pa naman eh, ang tatalas ninyo. So, alam niyo, ang hindi naintindihan ng ibang tao, yung mga antiko, tumayo lang yan sa kanto, alam niya nakagad kung sino yung snatcher. Alam na, kinikilos pa lang. Kaya nung araw nung nakabaon kayo sa kalsada, nagugulat yung mga kriminal, ba't sila madaling nahuhuli? Because I grew up in the city of Manila. Born, grew up with criminals. I grew up with criminals. Alam natin pare-pareho. Nung araw, alam niyo naman ang mabuhay street eh. Mabuhay na mabuhay doon. Alam natin pare-pareho. Kaya yung salamat sa Diyos, yung hirap na pinagdaanan ko ng bata ko, hindi ko akalain na magagamit ko sa pagbugobyerno ngayon. Yung mga karanasan na yun. Nung araw, ang lespo, pagka dumadaan sa amin, tiklop na lamesa. So, dumadaan pa ng lespo, wala pang sit-sit yun. Nung araw, uy na! Tiklop lamesa. Ganun. That's how we respect policemen. And we will gain that back. Hindi para katakutan ang pulis, kundi para irespeto ang taong uniformado at alagad ng pamahalaan. Yorme, retired na kami, wala na kami uniform. Totoo naman. But remember, you are also a citizen of the city. And you will be part of the government. You will be deputized. You will be part of the peace and order situation of our city as augmentation to our existing uniform personnel. So may gagawin pa kayo. Meron pa kayong mission mga antigong Maynila. Tulungan ninyo ako na kami ni Gigi na maisayos at maibalik. Talaga, alam mo, di bali mahirap ka, huwag ka lang maging dugyot, di bali mahirap ka, huwag ka lang takot mo umuwi. Yung matutulog ka na mahinding, umihilig ka, yung kapanatagan sa lungsod. I think kailangan yun ng ating mga mamamayan. So, ngayong Christmas, salamat sa Diyos, nakaraos na ang Pasko. Alam ko, sugatan kayo. Butas na butas, Yorme. Butas. Yan. Puro toskas ang inabot ninyo. Ako naman, nagpapasalamat naman ako kay Butch. Sabi ko, Butch, ako, idulo mo na yung antigo. Tatapusin ko lang yung mga commitment ko sa
Kaya tayo nagkasama-sama ngayong mag-27. But then again, salamat sa Diyos, nakarasang Christmas, buhay pa kayo. Buhay pa tayong lahat. Sa mga asawa na nandito, bigyan nyo ng maraming vitamina yung mga asawa nyo. Wala nga, umabot tayo ng Mayo. Matindi pa itong laban natin. Pero papaalala ko lang sa inyo, may regla itong restaurant na to. Dito tayo nagkita-kita ng 2019, nalo tayo. Kumbaga, sa Kartada, magandang pangitain to. Tuloy-tuloy ang regla. Anyway, Merry Christmas sa inyo lahat and thank you. Now, it's 2025. Ang wish ko, maging malusog kayo. Yun naman importante sa lahat ngayon. You can enjoy the remainders of your birthdays. No? Talagang gano'n. Pasasaan ba? Una-una lang yan. Kaya natin mauna na yung mga kriminal. Abaan ninyo, palakasin nyo ang katawan, magtatrabaho kayo ulit sa pamahalaan.